Bago tayo magsimula, JIP, ito ang palaisipan para sa inyo. Tignan natin kung sinong makakakuha ng trick question natin. Makinig maigi. Bakit binubuksan ang bintana? Kayo nang bahalang sumagot, JIP. Tignan natin kung sino makakakuha ng tamang kasagutan. Maligaya kung babasahin ang comment section. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Chris. Ito ay tungkol sa karanasan ng kanyang lolo Basti. Taong 1956, Isabel Leyte. Hindi naging mapalad ang buhay ni Basti ng panong ito. Wala na ang mga magulang. Hindi man lang niya nasilayan ang mga ito dahil paslit pa lamang siya ay nawala na ang mga magulang. Ang nagtaguyod sa kanya ay ang kanyang lolo na itago na lang natin sa pangalang Carlito. 14 na taong gulang pa lamang si Basti. Mula sa kaunting kita ng kanyang lolo sa pamamasura, nakakaraos naman sila ng pagkain at sa katunayan ay nakakapag-aral pa si Basti. May hahalin tulad natin si Basti at ang lolo nito sa mga pagalagalang tao sa kalye. Ang kaibahan lang nila sa iilan, malinis at may tirahan ng mga ito. Ilang distansya lang mula sa mismong lungsod, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at may bubong na kinakalawang. At kapag umuulan, sobrang hirap ng kanilang kalagayan. Paano ba naman kasi? Bukod sa kinakalawang na ang bubong, butas pa ito, isang palapag lang ang tahanan. Ang saigay lupa na may maliit na espasyo na kung saan makikita ang nakahilerang bato na pinagpatungan ng tabla bilang higaan. Sobrang nakakaawa kung iisipin. Ang lupang ito ay pagmamay-ari ng kanyang lolo. Maliit lang at napapaligiran ng mga pader ng subdivision. Ayaw namang ipagbili ng matanda dahil ayon sa kanya, ito na lang ang natitirang yaman na papamana niya sa naulilang apo. Kapag araw ng linggo ay nagsisimba silang maglolo. Yung isang araw nakita sa pamumuhay, nilalaan ng 2 sa amang may likha. Gusto nilang gampanan ang ginagampanan ng iba. Nagbabaka sakaling dinggin ng ama ang kanilang hinaing. Magkakaroon ng mabuting kalusugan, ligtas sa kapahamakan at higit sa lahat, makatapos si Basti ng kahit sekundarya man lang. 3rd year high school na si Basti. Dama niya ang pagkainggit minsan kapag nakikita niya ang mga kaklasing may magandang kasuotan, kumpleto ang kagamitan at masaya. Paano ba naman kasi? Pinagtagping notebook o binder na may nakaipit na ballpen at lapis lang ang dala ni Basti. Gusot ang uniforme. Pinaglumaan pa ito ng mga estudyanteng kapitbahay. Magpasa ganun pa man, hindi ito naging dahilan upang mawalan ng pag-asa sa buhay si Basti at ang kanyang lolo. Ayon sa kasabihan, kung gaano ka kasikap, ganun din ang grasya na matatamasa mo balang araw. Ang dapat lang tandaan, laging tanawin ng nakaraan kung saan nanggagaling. Apo, Baste, huwag mong kakalimutang dumaan sa tambakan ha. Ang sabi kasi ng ahente, sa hapon niya na ibibigay ang kita natin sa basura. Pag uwi mo ha, tapos bumili ka na din ng makakain mamayang gabi. Wika ni Lolo Carlito kay Basti. Nang mga sandaling ito ay umaga na at patungo siya sa paaralan. Tumayo ang binata. Napansin niya sa lolo na tila may dinadaing sa katawan. Tinanong niya ang matanda ngunit ngumiti lang ito at sinabing mahuhuli na siya sa klase. Pagsapit ng hapon ay dumaan si Basti sa tambakan. Inabutan siya ng pera ng nagkakalakal. 5 piso at 1 sentimo.
Maraming nalikom na plastik si Lolo Carlito at may mga bakal pa. Malaking pera na ito noon. Kaya nang makabili ng bigas, may ulam pa na mababaon ng binata kinabukasan. Nang makarating sa bakuran ng bahay, may nakita si Basti na 2 tao. Disente ang kasuotan at tila may kaya sa buhay. Kausap nito si Lolo Carlito. Kumakamot pa ng ulo at panay ang iling. Hanggang sa narinig ng binata na gustong bilhin ng lupa ni Lolo Carlito, balak itong lagyan ng kalsada papunta ng loob at labas ng subdivision. At ang matitirang espasyo ay lalagyan pa ng ilang mga bahay. Tumanggi si Lolo Carlito. Kahit gaano kalaking halaga ang inaalok nila, hinding-hindi siya papayag. Ito daw kasi ay namana niya sa angkan at sentimental ito para sa kanya. Pasensya na sa inyo ha. May mga ibang lupa naman dyan eh. Bakit hindi nyo subukang alokin ng may-ari? Alam nyo kasi maliban sa mahalaga sa akin ng lupang to, wala na kasing iba pa na pwede kong ipamana sa apo ko. Kaya pasensya na talaga ha. Wika ni Lolo Carlito. Sigurado po ba kayong hindi pwede ibenta? Alam nyo kasi manong magandang lupang to. Sakto sa tinatayo naming subdivision. At sa katunayan, naisama na nga ito sa proyekto eh. Hindi naman pwedeng baguhin yun at baka magalit yung kliyente. Sige na manong, para na rin matapos na to. Ilang beses na kitang inaalok eh. Wika ng ahente. Muling tumanggi si Lolo Carlito. Ayaw niya talagang ipagbili ang lupain. Kapansin-pansin ang pagsimangot ng mukha ng lalaki. Kinalabit nito ang kasama at sinabing umalis na sila sa lugar. Ngunit nang tumalikod, nagsalita ang mga ito. Ayaw namin ng gulo, manong. Pero mukhang kayo, gusto nyo. Hindi naman kumibo si Lolo Carlito. Umiling lang ito. At nang makita si Basti, sinabihan ng binata na wag itong intindihin. Ganun lang talaga ang mga taong makapangyarihan, pero hindi siya papayag sa alok ng mga ito. Lolo, ayos lang naman po kung ipagbibili niyo yung lupa. Baka kasi kung ano pa pong gawin sa inyo eh. Tugon ni Basti. Ikaw talaga, apo. Sabi ko naman pamamana ko sa iyo ang lupang to. Mawala na sa akin ang lahat. Wag lang ang lupang naipangako ng ating angkan. Wala man akong pinag-aralan. Walang pera. Pero ito, iho, bandera ito ng pamilya natin. Tandaan mo, mararamdaman mo ang halaga ng nakaraan kapag naroon ka pa rin sa lupa na yon sa kasalukuyan. Halika na, apo. Magdidilim na. Wika ni Lolo Carlito. Makalipas ang ilang araw, yung simpleng pagdaing ng kanyang lolo ay mas lumala. Bahagya pang pumayat at kitang-kitang malaki ang pinagbago sa kinikilos nito. Nag-aalala na si Basti. Subalit kapag tinatanong niya naman ang lolo, wala itong sinasabi patungkol sa kalagayan. Sa halip, nakikita niya ang matanda tuwing matutulog na nakaluhod sa maliit na altar. Matapos magdasal, lalabas ito ng tahanan at matagal kong bumalik. Isang madaling araw, pagod na pagod ang mukha ng matanda na tila galing sa mahabang takbuhan. Napapadalas na itong nangyayari at habang tumatagal, palala ng palala ang dinadaing ng kanyang lolo. Baste! Baste! Pumarinig ka nga, halika! May sasabihin ako sa'yo. Wika ni Lolo Carlito. Nang mga sandaling ito ay walang klase. Araw ng linggo at dapat magsisimba silang dalawa. Ano po yun, Lo? Teka, bakit may dugo po kayo sa ilong? Wika ni Basti. Nakita niyang may bakas ng dugo ang ilong ni Lolo Carlito. Ay nako, nakita mo tuloy. Hindi ko napansin yun. Pero malaki ka na.
Kamukhang kamukha mo pa ang tatay mo. Meron akong ipon na po. Nasa ilalim ng higaan. Malamang malaking halaga na yan. Hindi ko kasi binibilang eh. Sige nga apo, may sasabihin ako sa'yo at sana huwag kang magalit at magtatampo. Hindi talaga tayo mahirap kung iisipin eh. May dahilan ako kung bakit ko ginagawa to. Maliban sa gusto kong lumaki kang matibay, mabuti at hindi katulad ng ibang mapaghangad, inilalayo kita sa kapamakan. Supling ka pa noon at bago mamatay ang mga magulang mo, may negosyo kayo. Kakawito, iho, at maraming kliyente. Doon kayo nakatira sa bandang kabila. Alam mo ba kung ano ang kinamatay nila? Dahil sa masasamang tao at ako ang dahilan. Sobrang sakit po. Hindi ko inaasahang madadamay ang magulang mo. Pinagsisisihan ko ang lahat. Marami akong nakalabang tao pero hindi karaniwan na makikita mo lang sa paligid. Kung hindi, mga kakaiba at may katangiang hindi ka panipaniwala. Pagpapaliwanag ng kanyang lolo. Sandali nga lang po, Lolo, parang ang gulo naman po ng mga sinasabi nyo eh. Kumusta po ba kayo? Ayos lang po ba yung pakiramdam nyo? Tugon ni Basti dahil nakakaramdam siya ng kakaiba sa sinasabi ng lolo. Ngunit ayon sa matanda, hindi siya nagbibiro at hindi nawawala sa sarili. Seryoso ang matanda sa mga sinabi nito. Walang bahid ng kasinungalingan. Natahimik si Basti. Tumatango habang makikita sa muka ang pagtataka. Nagpatuloy sa pagsasalaysay si Lolo Carlito. May tangan itong mutya ng apoy. Magtatanong sana si Basti. Ngunit pinigilan siya ng lolo at sinabing makinig muna. Dito na pinaliwanag ng lolo ang lahat. Ang sabi nito, ang karamdaman niya ay likha ng isang taong nakalaban nila noon. May grupo silang pumapatay ng mga masasamang tao. Kasama na dito ang tatay niya para sa kaligtasan ng pamilya. Alam mo apo, marami ka pang dapat malaman eh. Kaso mahirap i-detalye. Lalo na kung wala kang kaalaman sa kakaibang bagay. Sinasabi ko ito sa iyo ngayon dahil papalapit na ang katapusan ng buhay ko. Puntahan mong tiyuhin mong si Eduardo, pinsan ng tatay mo, at may hawak kayo na dokumento ng lupa. Malalaman mo sa kanya ang lahat ng patungkol dito. Ang hinala ko, hindi lupa ang sadya ng mga bumibili ng lupa. Ang gusto lang nila, suriin ang kalagayan ko. Kaya kung mapapansin mong nangihina ang katawan ko, dati pa ako nananahimik. Ayoko ng gulo mula pa nang mamatay ang magulang mo. Isinuko ko na ang sarili ko sa Aba. Naging payapa naman ang lahat. Marahil nakikita ng kalaban na naghihirap na ako at sinasadya ko yon para lang sa'yo. Gusto kong isipin nila na wala na akong kakayahan. Wala nang impluwensya sa kakaibang bagay at wala nang kahalagahan sa mga nangyayari. Ngunit hindi pala ako lulubayan. Kapag may nangyari sa akin, alam mo na ang gagawin mo. Kunin mo ang tangan ko. Nakalibing sa ilalim ng higaan kasama ng mga ipon ko. Pagpapaliwanag ni Lolo Carlito. Lo, wala akong maintindihan. Naniniwala naman akong ayos ka lang pero ano ba talaga? Hindi ko kasi makuha eh. Ang ibig niyong sabihin may nagtatangka sa buhay niyo. Ganun po ba? Nilalayo mo ko sa kapahamakan tapos may agimat po kayo. Paano po ba yan? Sobrang biglaan naman po ata. Wala naman po kong nakikitang ganyan sa inyo noon eh. Wika ni Basti. Tapos na ako sa mga sinabi ko. Yung habilin kong tangan, kunin mo pati na din ang pera. Hindi ko na kayang protektahan ka sa ganitong sitwasyon. Tugon ni Lolo Carlito. Hindi na nagsalita pa si Basti. Seryoso ang muka at kita ang pangingilid ng luha sa mga mata. Pagsapit ng gabi, muling lumabas ng tahanan si Lolo Carlito. Nang mga sandaling ito ay hindi mapakali si Basti.
Lumabas siya at sinuri kung saan nagpunta si Lolo Carlito. Laking pagtataka ni Basti dahil nasa likod lang pala ito ng tahanan. Nakatayo lang sa isang madamong lupain na may puno ng tugas sa unahan. Ano ba tong ginagawa ni Lolo? Nakatulala lang. Wika ni Basti sa sarili. Ilang minuto habang pinagmamasdan ng binata ang lolo, umabante ito ng lakad sa damuhan. Dahil sa mataas ang mga damo, hindi na makita pa ni Basti ang lolo niya. Sinundan niya ito, ngunit sa ibang direksyon naglakad. Pinagmamasdan niya ang galaw ng damo kung saan naroon si Lolo Basti. Ilang sandali lang, nakarating ang binata sa hangganan. Tahimik lang si Basti. Pinapakinggan ang mga tapak ng kanyang lolo at nakita itong lumitaw malapit sa tugas. Umupo ang matanda at parang may kinakausap. Naisip ni Basti na wala na sa sarili ang lolo niya. Ngunit laking gulat niya nang may lumitaw sa gilid ng kanyang lolo. Isang babaeng maputi, matangkad at may mahabang buhok. Nakahubot-hubad at tila nakalutang sa lupa. Pinagpapawisan si Basti at nakaramdam ng kilabot. Naisip niyang white lady ang nakikitang katabi ni Lolo Carlito. Gusto niyang umalis ng lugar. Ngunit biglang tumayo si Lolo Carlito at humarap sa babae. Narinig niya ang sinabi ng matanda. Ayon dito, huwag papabayaan si Basti kapag namatay na ang matanda. Nagulat ang binata sa sinabi ng lolo. Hanggang sa nag-iba yung itsura ng babae. Nagmistulang rina. Nagkaroon ng mahabang saya. Mga palamuti sa buhok at may baston na kulay ginto. Hindi natiis ni Basti ang nakikita, kaya marahan siyang naglakad pabalik. Nang makarating sa tahanan ay nagkunwari siyang natutulog na. Ilang sandali pa ay narinig niya na si Lolo Carlito. Pumasok ito ng bahay at naupo sa katre. Nakita mo na ba? Nakita mo na ang isa sa mga ikinukubli ko sa buhay. Huwag kang magkunwaring tulog apo. Alam kong sumunod ka sa akin at hinayaan ko lang yon. Nang sa ganon, unti-unti mo nang malaman ang lihim ko. Isa yung diwata. Nakilala ko siya sa Biliran. Bukid na tinatawag na Bukid ng Panamaw. Nagpapakita siya sa akin kapag meron akong kahilingan. Siya ang naggagabay sa iyo mula pagkabata bukod sa akin. Kung mapapansin mo, lahat ng tao na kumukot siya sa iyo natatakot, hindi ba? Noong tinutukso ka ng mga kalaro mo noon, bigla silang nagsitakbuhan. Gusto kong iwan ka sa kanya, Basti. Gusto kong maging buo ang paggabay niya sa iyo sa pagkawala ko. Sana maliwanagan ka na, apo. Bukas may klase ka at sana hindi maapektuhan sa mga nangyayari. Ayokong mawala ang konsentrasyon mo sa pag-aaral. Sige na, apo, matulog ka na. Wika ni Lolo Carlito. Tinapik niya sa balikat si Basti habang sinasabi ang salitang, tanggapin mo ang pamana ko, apo. Nakikinig lang ang binata. Lumuluha ang mga mata at pinipigilang mapahagulgol. Kinabukasan, nagtaka si Carlito kung bakit hindi pagising si Lolo. Samantalang maaga pa lang ay naroon na ito sa gilid ng tahanan. Nagpapakulo ng tubig upang makapagkape. Nakatalikod lang ito sa kanyang tabi at tila sobrang himbing ng pagkakatulog. Bumangon ang binata at ginising niya ang lolo. Niyugyog ang katawan. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumaylay ang ulo nito at pagkatihaya, nakabuka ang mata habang sapo ang dibdib. Matigas na din ang katawan ng kanyang lolo. Lolo? Lolo, ano po bang nangyayari? Bakit po ang tigas ng katawan niyo? Lolo! Lolo Carlito! Huwag niyo po akong iwan, Lolo! Wika ni Basti.
Niyakap niya ang matanda. Pinikit ang mga mata habang patuloy sa pag-iyak. Ilang sandali lang, tumakbo ang binata papunta sa bahay ng kanyang tiyuhin. Ipinaalam niya ang nangyari kay Lolo Carlito. Kaagad nilang pinuntahan ang bahay ni Basti. Patay na nga siya, Basti. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ang lolo mo. May nasabi ba sa'yo bago namatay? Wika ni Tio Eduardo. Sinabi naman ni Basti na meron, tungkol sa lihim ng kanyang lolo, sa lupain at marami pang iba. Mabuti naman at nalaman mo na ang lahat. Dati pa kitang gustong kupkupin mula pa nang mamatay ang mga magulang mo. Ayaw naman ng lolo mo dahil malalagay lang daw sa peligro ang buhay mo, Basti. Kami ang tumutulong sa inyo. Naiintindihan ko siya. Marahil bukod sa pinoprotektahan ka niya, gusto niya rin na lumaki ka na mabuting tao. Pero wala na tayong magagawa pa. Ang kailangan nating gawin, masikaso ang libing ng lolo. Wika ni Tio Eduardo. Dito na lang po tayo maglamay. Dito na lang po, Tiyo. Tugon ni Basti. Tumango si Eduardo at kaagad nang umalis. Pagbalik nito ay may kasama ng ibang tao. Ilan dito ay kakilala ni Basti. Dinala ang bangkay sa punerarya upang maimbalsamo. Hindi sumama si Basti. Nanatili lang siya sa tahanan upang umiyak. Inalala niya ang kabutihan at pag-aaruga ng kanyang lolo. Kahit minsan, hindi man lang ito makitaan ng lungkot sa kabila ng pagsubok na dumating. Kahit nga alam ng matanda na nalalapit na ang kamatayan, naging matatag pa rin ito sa kanyang harapan. Hanggang sa pumasok sa isip ng binata ang habilin ng kanyang lolo. Ang tanga na sinasabing mutya ng apoy at ang ipon sa ilalim ng katre. Inalis ni Basti ang malaking tablang pinagtagpi-tagpi na nakapatong sa mga bato. Nang mahawi ang tabla, may baul sa ilalim. Kulay itim at nabalot ng mga alikabok. Kinuha ito ni Basti. May kabigatan ng baul. Nilagay niya sa lupa at binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang iba't ibang bagay. May latigo, itak, baril, mga papel na pera, at baryang ginto na nakatali na parang kwintas. Hinanap ng binata ang sinasabing tangan ni Lolo Carlito, pero wala. Inisip niya na baka ang kwintas na ginto. Ngunit may napansin siyang tela sa pinagtataguan ng baul. Nakabaon sa lupa. Hinila ni Basti. Isang maliit na bag na may tali. May bilog na nakapa ang binata. Kaagad niyang binuksan ang bag. Nakita ang nagliliwanag na pula at bilog na bagay. Paghawak ni Basti, napakainit na tila galing sa nagbabagang uling. Hindi niya ito mahawakan ng matagal. Nagtataka naman ang binata dahil sa init ay dapat nabutas na ang bag pero hindi. Sadyang mainit lang na parang kinukuryente sa sakit si Basti. Nilagay niya ito sa tubig. Kumulo ang tubig at nakita niya ang pag-usok nito. Hanggang sa hindi malamang dahilan, may tumabi kay Basti. Nakita niya ang binte na sobrang puti at hindi nakasayad sa lupa. Pag-angat ng tingin ng binata, halos mapatalon siya sa gulat nang makita ang kaparehong nilalang na nakita niyang kausap ni Lolo Carlito. Purong puti ang mga mata nito. Basti, nanibago ang bertud ng lolo mo, pero hayaan mo at mahahawakan mo rin yan. Malalaman mo na lang kung kailan kusang dadating ang pagkakataon. Wika ng binata at hindi makapagsalita si Basti. Namayani ang takot. Tinanaw ang pintuan upang tumakbo. Hanggang sa biglang nagbago ang anyo ng diwata. Naging isang batang babae na halos kasing edad niya.
Bagaman maputi, pero hindi na nakalutang sa lupa. Sinabihan pa siya nito na dapat wag siyang matakot. Kailangan niyang masanay. Ginawa niyang bata ang sarili upang masanay si Basti. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Alam nyo, yung kwentong to doon pa lang sa simula sa konsepto ng lupa. Ang hirap talaga kapag mahirap lang yung tao tapos napapaligiran ng mayayamang establishmento o mayayamang tao. Kasi talagang gagawin nila yung lahat para makuha yung pagmamay-ari ng isang taong mahirap. Kaya sana pagkuhaan natin ng aral itong kwento, JIP, na kung sakaling nakakaangat tayo sa buhay, huwag tayong manapak ng ibang tao. Yun lamang. Maraming salamat. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam.